Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito mga kapatid, ating pag-uusapan ang salita ng Panginoon na pinamagatang dalawang aralin. Makikita po ito sa Faith and Works, page 86. Ano po itong dalawang aralin? Atin po itong tunghayan sa video na ito. Kung ang kaluluwa, sabi dito, ay dapat dalisayin at dakila, at gawing angkop para sa makalangit na hukuman, may dalawang aral na matutuhan. Paghahandog sa sarili at pagpipigil sa sarili. Ito po yung dalawang aralin na dapat nating matutunan sa mga oras na ito mga kapatid. Pinareveal sa atin ng Panginoon kung paano natin maiangkop ang ating buhay sa Kanya. Nalalaman natin na ang paghahandog sa ating sarili ay hindi po ito basta-basta. Dahil may struggle po ito na kinakailangan na mag-struggle tayo personally, within and without mga kapatid. Natatandaan natin na sa ating pagsunod sa Panginoon, napakalaking sakripisyo ito. Ang unang nagsakripisyo ay ang Panginoon. Ano po ba ang isasakripisyo natin sa ating sarili para ihandog natin ang ating pagseserbisyo o willingness obedience sa Kanya? Ang ilan ay natututo ng mahalagang aral na ito ng mas madali kaysa sa iba dahil ang mga ito ay ginagamit ng simpleng disiplina na ibinibigay sa kanila ng Panginoon sa kahinahunan at pagmamahal. So mga kapatid, kinakailangan kung alam natin ang katotohanan, ibahagi natin ito sa iba na may pagmamahal. Na kung ating nakikita ang mga kahinaan ng bawat isa, ay atin pong manalangin po tayo na nawa ay ma-overcome natin ito. Kasi nga sa sarili natin, hindi po natin ito kaya. Bagkus binigyan tayo ng babala at totoo ng Panginoon kung paano natin ito mapapanagumpayan. At sa mamagitan lamang ng Kanyang biyaya at tulong, atin po itong mapapanagumpayan. Kaya tandaan natin, sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Kaya kinakailangan na, kung nakatikim na tayo sa pag-ibig ng Panginoon, kinakailangan na ating ibahagi sa mga tao na ating sinasalamuha. O makikita sa ating buhay ang karakter mismo ng ating Panginoon. Ang iba ay nangangailangan ng mabagal na disiplina ng pagdurusa upang ang naglilinis na apoy ay makapaglinis ng kanilang mga puso ng pagmamataas at pagtitiwala sa sarili, ng makalupang pagnanasa at pag-ibig sa sarili, upang ang tunay na ginto ng pagkatao ay lumitaw at sila ay maging mga tagumpay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Mga kapatid, sa sarili natin, napakahina natin. Napakasakit kung tayo lilinisin ng Panginoon. Kaya ito yung purpose ng Panginoon. Kaya niya pinapahintulot sa atin yung mga masasakit at disiplina na kung paano tayo ay mamold sa Kanya. Na kung paano na sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, masakit man sa sarili natin na linisin ito, ngunit ang ating mga puso kailangan na nakaugnay sa Kanya. Kapag tayo ay nakaugnay sa Panginoon, the more tayong mas lumalapit, mas nauuhaw tayo sa Kanyang katwiran. At the more natin itong makakamit, the more din natin nakikita ang ating mga kahinaan. Kaya wag po tayong mawalan ng pananampalataya, bagkus habang nakikita natin ang ating sariling napakahina, mas doon natin kinakailangan ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pagpapatuloy, sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay magpapalakas sa kaluluwa at sa pamamagitan ng kabutihan ng mga merito ng dugo ni Kristo ay maaari tayong tumayong hindi nasaktan sa gitna ng apoy, ng tukso at pagsubok. Ngunit walang ibang tulong ang makapagliligtas kundi si Kristo. Ang ating kabutihan na ginawa sa atin na karunungan at pagpapabanal at pagtubos. Tandaan natin mga kapatid, habang tayo ay nandito sa mundo, ay pinaproseso po tayo ng Panginoon na kung saan lahat ng ating mga ginagawa, mas nakikita ang ating depekto ng karakter. Napakamalaking blessing po kapag nakikita natin mismo sa ating sarili na tayo ay may mga defekto, may mga karamdaman spiritually na ating nararamdaman. Kasi the more natin nararamdaman ang ating mga kahinaan, mas doon tayo nililinis, pinapatibay ng Panginoon. At tandaan natin sa ating sarili, wala po tayong may pagmamayabang. Ang Panginoon lamang po ang may karapatan na magbago sa atin. At kung willing tayong isurrender sa Kanyang lahat, kahit masakit, kahit ang puso natin ay talagang sinuserve natin sa Kanya, makakamit natin ang tunay na tagumpay na si Kristo mismo ang nanagumpay para sa atin. Ang tunay na pagpapakabanal ay walang iba kundi ang mahalin ang Diyos
ng buong puso ang lumakad sa kanyang mga utos at mga ordinansa ng walang kapintasan. Ito po yung napaka-clear po na gustong ipa-reveal sa atin ng Panginoon. Na kung tunay tayong nagmamahal sa Kanya, susunod tayo na hindi pinipilit. Na bagkos ang tunay na kabanalan, yung nakikita sa ating mga gawa, kung tunay ba nating minamahal ang ating Panginoong Hesus. Sa ating sarili, mga kapatid, nakikita natin na hindi po natin kayang sundin ang Panginoon sa ating kakayahan, sa sarili nating kakayahan. Subalit, kapag ko-cooperate po tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon, mapapanagumpayan po natin ito at tutulungan niya po tayo lalo na kapag tayo ay lalapit araw-araw at mamamatay sa ating sarili at mabuhay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Mawawala ang lahat ng kapintasan sa ating pag-uugali at mapapalitan ito ng karakter mismo ng ating Panginoon. Ang pagpapakabanal ay hindi isang damdamin, kundi isang prinsipyong ipinanganak sa langit na nagdadala ng lahat ng mga hilig at pagnanasa sa ilalim ng kontrol ng Espiritu ng Diyos, at ang gawain ito ay ginagawa sa pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas. Napaka-clear po na sa ating mga gawa wala po tayo, hindi po natin ito may pagmamayabang. Bagkus yung pagpapakabanal na ni-require ng Panginoon na ma-adapt sa kanyang bayan dito sa lupa ay hindi po ito kumokontrol sa ating damdamin. Hindi po ito nakadefense sa ating feelings. Kundi kung ano yung natutunan mo, pinagsisikapan mo mapanagumpayan ito, dito po tayo tutulungan ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin kaya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon at pribileyo at kakayahan upang gawin ano yung makakaya natin. Sapagkat tapat ang Panginoon na susubukan tayo sa abot nating makakaya. Ang huwad na pagpapakabanal ay hindi lumuluwalhati sa Diyos, ngunit umaakay sa mga nag-aangkin nito upang itaas at luwalhatiin ang kanilang sarili. Tandaan natin mga kapatid, ang pagpapakabanal ay hindi po ito masasabi ng isang tao na siya ay banal. Bagkus ang Panginoon po ang nakakaalam dahil siya po ang magpapabanal sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, kapag nafe-feel na natin na tayo ay banal, mga kapatid, huwag po natin ipagmayabang ito. Bagkus, mas nafe-feel natin kung tayo nga tunay na righteous people, mas mafe-feel natin yung kauhawan sa katwiran ng ating Panginoon. Na ang mga tao o ang mga tapat at ang mga banal na mga tao sa mga huling araw ay mas nakikita nilang kanilang sarili na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ano man ang dumating sa ating karanasan, maging sa kagalakan o kalungkutan na hindi nagpapakita kay Kristo at tumuturo sa Kanya bilang may akda nito na nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanya at pag nagpapalubog ng sarili sa paningin ay hindi tunay na karanasang Kristiyano. So, very clear po mga kapatid, na kung gusto nating nakaranas ng bilang Kristiyano, kinakailangan na maging masaya man tayo, maging malungkot tayo, kinakailangan na yung prinsipyo pa rin ng Panginoon ang ating pipiliin. Huwag po tayong magpapadala sa ating damdamin dahil po dinadaya po tayo nito. Dahil ang kaaway, gagamitin niya ang ating feelings para mawala tayo sa pananampalataya. Kaya bilang akda ng ating pananampalataya, ang Panginoon lamang ang kinakailangan natin. Huwag po nating alisin ito sa ating paningin, sa ating pananaw sa buhay, si Kristo ng matuwid. Kapag ang biyaya ni Kristo ay itinanim sa kaluluwa ng banal na espiritu, ang nagtataglay nito ay magiging mapagpakumbaba sa espiritu at hahanapin ang lipunan ng mga taong ang pakikipag-usap ay tungkol sa makalangit na mga bagay. Napakaganda po mga kapatid. Nanawa sa ating buhay, maipakita natin sa ating mga nasasalamuha, sa ating mga kasama, na tayo ay nakikipag-usap sa mga makalangit noon. At yung mga lumalabas sa ating bibig ay mga bagay na makalangit, na kinakailangan ng ating mga salita, ang ating mga gawa ay naaayon nga sa banal na kalooban ng Panginoon. Na lahat na nabago sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ay kinakailangan ang kanilang pag-iisip ay nasa makalangit na mga bagay. Pagkatapos ay kukunin ng Espiritu ang mga bagay ni Kristo at ipapakita ang mga ito sa atin at luluwalhatiin, hindi ang tumatanggap kundi ang tagapagbigay. Kaya tandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay nakatikim na ng pag-ibig ng ating Panginoon bilang simbolo na tayo ay kanyang mga anak, kinakailangan na ibigay natin yung anong meron sa atin. Yung karakter ni Kristo kinakailangan ma-develop sa ating buhay at ibahagi ito sa iba. Dahil ito po yung purpose upang mapalaganap na nga ang huling babala ng katapusang mensahe ng ating Panginoon, na ito po yung magtatapos nga sa kanyang gawain.
itong character building, napakalaking halaga po ito mga kapatid. Sa ating sarili, napakahirap paglabanan, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, atin po itong mapapanagumpayan. Pagkatiwalaan po natin ito dahil ito po ay kanyang pangako na wala pong imposible kapag isinurrender na natin ang ating sarili sa Kanya. Kung sa makatuwid mayroon kang sagradong kapayapaan ni Kristo sa iyong puso, ang iyong mga labi ay mapupuno ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang iyong mga panalangin, ang pagtupad sa iyong tungkulin, ang iyong kabutihan, ang iyong pagtanggi sa sarili ay hindi magiging tema ng iyong pag-iisip o pag-uusap. Ngunit dadakilain mo siya na nagbigay ng kanyang sarili para sa iyo noong ikaw ay makasalanan pa. Napakaganda po mga kapatid. Malalaman natin at kung tayo ay nababago sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Makikita natin ang ating sarili kung nare-reflect ba natin ang ugali ng ating Panginoon. Mas nakikita sa ating mga salita, sa ating mga gawa, kung gaano natin siya pinaparangal at kailangan na maparangalan nga po natin ang Panginoon. Huwag po nating sasabihin na tayo banal, ngunit sa ating mga salita ay sukwahi o hiwalay sa Kanya. Kinakailangan na kung tayo ay pinabanal nga sa kanyang mga salita, maipakita sa ating mga gawa kung sino tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil ang Panginoon ay namatay, napako sa krus, nung tayo ay makasalanan pa. Ngayon ay nabuhay na tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, kinakailangan na lumakad tayo na naayon sa kanyang banal na kalooban. Sasabihin mo, ibinibigay ko ang aking sarili kay Jesus, natagpuan ko siya na isinulat ni Moses sa kautusan, at ng mga propeta. Habang pinupuri mo siya, magkakaroon ka ng mahalagang pagpapala at ang lahat ng papuri at kalwalhatian para sa ginawa sa pamamagitan ng iyong instrumental ay ibabalik sa Diyos. So mga kapatid, lahat ng ating naangkin dito sa lupa ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kinakailangan na gamitin natin ito sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, na kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, maging isang liwanag po tayo sa madilim na mundo. Lahat ng ating ginagawa, kinakailangan na aayon nga sa kanyang banal na kalooban. Dahil nga, ano yung naangkin mo dito sa lupa, kinakailangan na ibalik mo ito sa Kanya. Sa pamamagitan sa paggamit ng mga means of talent natin mga kapatid, means of money, means of singing, lahat ng meron tayo mga kapatid, ibabalik po natin sa pamamagitan ng paggamit sa Kanya. Sa pamamagitan ng paggamit sa Kanya, sa Kanyang gawain. Kaya nawa ay maluwalhati natin ang Panginoon every now and then sa ating buhay, maipakita at maipakilala natin sa kanila, sa mga tao, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa mga oras na ito, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig, na nawa ang itong ating napag-aralan ngayon, na dalawang aralin sa ating mismong sarili, ay makipagbuno po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kinakailangan na tayo po ay mananaig, hindi lamang sa ating sariling kakayahan, kundi sa tulong ng banal na biyaya ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at God bless po. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes.